welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, eto mag-focus naman tayo dito sa jade plant. So yung mga care tips na kailangan nating gawin para mapaganda, mapalago at maiwasan natin yung mga pagkasira or pagkalagas ng dahon, pagkapasek or yung pagkalusaw nitong mga jade plant. So iisa-isahin natin yan kung ano ba yung tamang pag-aalaga dito sa mga jade plant. Although kasi ito ay madaling alagaan, hindi pa rin maiiwasan na minsan nanlalagas, nauubos at nalulusaw yung karamihan sa mga jade plants natin. Siyempre po, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, dito po sa screen yung aming complete address. And eto na nga tayo sa jade plant. So ano ba yung mga dapat nating pag-aalagang gawin? And ang jade plant kasi ito yung masasabi kong isa sa pinaka-popular na succulent na maaari nating makita kasi everywhere talaga to eh. May nabibili nito na maliit and may nabibili nito ng gantong kalaki. So far, parang ganito kalaki or meron sa garden pala namin na nakalagay siya sa kawa. Kapag ka naibigay mo yung tamang pag-aalaga dito sa mga jade plant, yun naman ang isusukli nila sa'yo. Itong mga jade plant kasi, maganda siya sa maliit. Maganda mo kasi dito sa mga jade plant, may mga different sizes. Kung halimbawa pang table lamang, study table, pang lamisita, may nabibili tayong maliit. Kung halimbawa kailangan nyo ng pang decoration sa mga front door ninyo, sa mga mas malalaking spot ng bahay ninyo, meron din tayong mabibili na malaki nito. And syempre, mas masanga, mas makapal, mas magandang i-display sa loob ng bahay natin o sa palibot ng bahay natin. Ako naman nasabi na very popular itong mga jade plant kasi unang-una napakadaling alagaan nga, tapos makikita mo kahit saan. And pangatlo dyan, kinukonsider siya as lucky plant talaga. So yung kadalasan yung mga naniniwala sa feng shui, ito yung isang parang sabihin na nating go-to plant nila na pang display sa bahay nila at the same time pang regalo din. And bukod nga dito, dinedecorationan pa yan eh. Minsan nilalagyan siya ng pera, tinatalian siya ng pera, minsan naman nilalagyan pa siya ng red na ribbon para naman mas maging kaakit-akit pa yung itsura nitong jade plant. Unahin na natin sa ating pag-aalaga na kailangan itong kanyang liwanag or yung amount of light na nare-receive niya. Itong mga jade plant, dito sa amin mismo, may nakita ako nito na nasa harapan ng bahay. So ito, kahit i-display or ilagay mo siya sa harapan ng bahay mo sa area na tinatamaan ng direct sunlight, sa tingin ko walang problema. As long as na ibibigay mo rin yung watering na kailangan niya. So kahit pa siya tamaan ng full sun, walang problema sa kanya. And etong amin na jade plant na to, ito tinatamaan siya ng hanggang around 10 AM ng direct sunlight. Kasi sa terrace namin siya nakalagay. Walang problema, wala kayong dapat alalahanin. Ngayon, kung halimbawa ilalagay mo naman siya sa spot na medyo madilim, wala din naman problema sa kanya. Kaya lang mapapansin nyo na mas magiging leggy siya. Yun yung isang manonotice nyo dito. Mas maliliit yung dahon, mas madadalang yung dahon, and then, yun nga, medyo nagiging leggy yung mga tangkay niya, mas tumatangkad siya pagkatapos hindi siya punong-puno ng dahon. So, yun yung nangyayari kapag hindi enough yung amount of light na nare-receive niya. So, as much as possible, kung kaya lang naman, although kaya niya i-tolerate yung kahit medyo madilim na lugar o kahit walang tama ng liwanag, okay lang din naman sa kanya yon. Pero as much as possible, kung mabibigyan natin siya ng sabihin na nating around 3 to 4 hours minimum ng liwanag or ng light, mas better kasi mas gaganda yung jade plant natin kapag kaganon. Hindi nyo naman siya mapapansin o hindi nyo siya makikitaan ng pagkasunog. Basta-basta, hindi pa ako nakakakita ng jade plant na natutuyo, nagkakaroon ng mga brown edges, yung nasisira. Dahil syempre, yan, kita nyo naman na talagang maraming tubig yung bawat dahon ng jade plant. Kaya kapag kinapaan nyo yan, ang kapal ng dahon niya, yan, punong-puno yan ng tubig. So marami siyang nakareserba para sa kanya mismo. Kaya nga mas prone siya or mas pag-iingatan natin yung overwatering kesa doon sa direct sunlight na tumatama sa kanya. Yun nga, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag direct sunlight, syempre, imo-monitor nyo yung soil kasi baka mamaya nyo natutuyo na pala siya. Kahit pa sabihin mong drought tolerant tong halaman na to, syempre, kung hindi na enough yung nakukuha nilang tubig tapos tinatamaan pa rin sila ng direct sunlight, syempre, tendency niyan mamatay at saka matuyo talaga yung halaman nyo. At ang susunod sa listahan natin, syempre, yung watering.
Eto, mas pumunta kayo sa side na hindi masyadong nagdidilig. Kasi katulad na sinabi ko sa inyo kanina, etong mga dahon na yan ay punong-puno yan ng tubig. Makatas yan. Kahit ipinch mo lang, kurutin mo lang siya ng konti, makikita mo na nagtutubig na kagad itong mga jade plant. Simula dito sa mga dahon na yan hanggang dito sa pinakatangkay na yan, marami siyang tubig na nakaimbak. So kaya mas prone ang mga jade plants sa overwatering, sa pagkalusaw, sa pagkamatay dahil nga nagsasuffer sila sa root rot kapag ka sila ay nasosobrahan sa dilig. So mas maganda kapag ka nagdilig kayo ng jade plant, hayaan yung matuyo katulad nitong jade plant namin na to. Tulad ng nakikita nyo dito sa jade plant namin, di ba? Ayan. Ano siya, hindi siya yung sasabihin mong basang-basa. So mine-maintain lang namin na ganito yung kanyang soil. So walang kahit na anong putik or dirt na kumakapit sa aking mga kamay. So ganun, hayaan nyo, walang problema sa kanya kahit matuyo siya. So kahit palipasin nyo yung mga ilang araw na hindi siya nadidiligan, actually parang mas drought tolerant pa nga to kung i-compare natin sa mga snake plants eh. Kaya mas i-advise ko sa inyo na hayaan yung matuyo, mas advisable pa rin para sa akin yung titingnan nyo palagi yung soil bago nyo siya diligin. Siyempre, kapag ka naman nagdilig kayo, since every once in a while lang naman yung pagdidilig sa kanya, sulitin nyo na, hayaan yung makatagos muna, makadrip muna pababa, makita nyo lumabas yung tubig na idinilig nyo sa ilalim ng paso para at least rehydrated yung halaman. So, marami na ulit siyang makukuhang tubig dun sa soil dahil dun sa dinilig natin. Siyempre, mapapansin nyo naman kapag ka nag-overwater na kayo, ay kapag ka halimbawa na nakikita nyo na unti-unting nanlalagas, nanlalaglag, at lumalambot yung mga dahon niya. So may mga pagkakataon na ganyan, makikita mo nanlalaglag na siya o kaya parang palaglag na tapos unti-unting nagbabrown, naninilaw. So yun, mapapansin nyo yun, lumalambot talaga yung dahon niya. So ibig sabihin too much water na yun at maaaring nagsasuffer na sila sa root rot. Kapag ka nakakakita kayo ng mga ilang dahon na yun, so i-check nyo kagad yung soil niya. And i-try nyo ring i-check yung kanyang yung ano niya, yung drainage. Kaya pangit or hindi rin maganda na ito ay naka-bottom watering o yung sinasabi natin na merong plato sa ilalim tapos hindi siya doon pumupunta yung tubig niya pagkatapos hindi natin tinatanggal. So maaaring mag-suffer kasi sila sa root rot. Ang pinakamagagawa natin, syempre, tuyuin natin. At kung medyo maibibilad natin ng konti sa araw, kung sanay naman siya, mas ibilad natin siya sa araw. Pagka po gano'n naman, so pwede pa natin siyang kumbaga i-limit lang natin or dalangan or tagalan natin yung interval ng pagdidilig natin sa kanya. Pero kapag ka medyo malala na at unti-unti na talagang nanlalagas, na uubos yung dahon niya, mas maganda kung ipapalitan na natin siya ng soil para at least hindi na nakababad dun sa sa basang-basa na soil yung kanyang ugat para at least maka-recover, and then tanggalin din syempre natin yung mga nabubulok ng ugat sa mga jade plant natin para hindi na mahawa pa yung mga healthy pa na roots na natitira at saka hindi na kumalat pa. And syempre, since nagalaw yung ugat, expect natin na medyo tatamlay, magtatampo yung mga jade plants natin. Maaaring hindi siya ganun ka-healthy or kasiglang tingnan katulad ng dati. Pero, syempre, eventually, makaka-recover din yan at makikita nyo na pagka naging okay at naka-recover yung mga jade plants niyo, syempre, babalik na siya sa normal. Kaya make sure din po na lagi nating i-check. Ito, napaka-importante. Unang-una, yung soil na gagamitin at saka yung pot. Laging combo yan, laging combination yan ng dalawa. So, yung soil na gagamitin natin, syempre, well-drained potting soil. So, ang ginagamit naming soil dito sa mga sa mga jade plant namin, yung nabibili lamang na loam soil. Doon sa yung mga nakarepak na or nakapak na katulad nito, ayan kasi ito, well-drained potting soil siya. So, madaling umimpes or madaling lumabas, mag-penetrate palabas ng paso, ng lupa, yung tubig na idinidilig natin sa kanya. And kung halimbawa mahahaluan nyo pa ng mga pumice, ng mga perlite, tsaka ng kung ano-ano pang mas magandang panghalo sa mga halaman para mas maging aerated siya, wala magiging problema doon, mas magiging maayos siya. Kung halimbawa lalagyan nyo din ng mga kasi 'di ba yung kung ano yung ginagamit natin sa succulents, 'di ba minsan may mga tree bark pa doon, yung mga pieces ng yung parang mga chunks ng wood na maliliit. So okay yun, walang problema sa kanya yun kasi madaling madaling maka-penetrate through yung tubig at the same time madali rin siyang matutuyo. Kaya maganda yung potting mixture na para sa kanya. Make sure na yung pot na paglalagyan natin maraming butas, malalaki yung butas para talagang diretso.
diretso pagkadilig natin, tanggal kagad or labas kagad yung tubig at hindi maiipon sa ilalim. Kasi minsan yung nagiging problema ng mga halaman Akala mo tuyo na sa ibabaw and then hindi mo na mamalayan na yung pinakababa pala niya is putik na talaga, hindi natutuyo. Yun, pagka umabot kasi dun yung ugat ng natin, ng ating mga halaman, at naabot niya yung portion na yon na gano'n na hindi na natutuyo kasi nga hindi nakakalabas ng tuluyan yung tubig, may naiipon na tubig sa ilalim. So mangyayari niyan, syempre magsasuffer sila sa root rot at lalabas yan or magre-reflect yan dun sa mga dahon ng ating mga jade plant. At ang susunod sa list natin, syempre yung fertilizer. So dating naman sa fertilizer, mas maganda kung ang fertilizer na gagamitin natin sa kanya, katulad ng nakita ko at nabasa ko, yung balance na fertilizer, yung 20-20-20 na fertilizer. Kasi lalong-lalo na kapag halimbawa bata pa yung mga natin, yung mga jade plant natin, para maiwasan na masunog or ma-over tayo sa paggamit ng fertilizer or masobrahan, hindi masyadong matapang yung fertilizer na maibigay natin sa kanila para hindi naman masira, matuyo or masunog yung mga mura niyang dahon. So yun yung iniingatan natin sa kanya. So yun, kahit siguro at least once a month mabigyan natin siya para at least tuloy-tuloy or nadadagdagan yung nutrients na nakukuha niya, hindi lamang dun sa soil. Malaking factor din kasi, malaking tulong din kasi sila kapag ka nabibigyan natin ng fertilizer. Kapag ka naibigay mo yan, yung mga yung mga care na yan sa mga jade plants ninyo. Ito kasi, kapag ka syempre itinanim mo yan sa ground, kasi yung nakita ko, ito lumalapad siya, lumalaki talaga siya ng hanggang 2 feet. Yung lapad niya, pagkatapos 3 to 6 feet yung pwede niyang itaas. So, ganun kataas o ganun kalaki ang pwedeng ilaki ng mga jade plant nyo. Puro yung nakita ko kasi sa plant box siya nakatanim. Napaka-healthy nung jade plant na yon. Kahit pa sabihin mong nasa outside siya, pero ang nakikita ko kasi morning sunlight yung nakukuha niya. Dahil nasa east facing yung bahay So, yung plant box, yun nga, pagdating ng afternoon, hindi na tinatamaan ng direct sunlight yung halaman, nakalago siya, siguro around 4 feet na ang lapad niya na, yun, siguro 2 to 3 feet na kasi nag-grow na talaga siya. At saka sa tingin ko, hindi lang naman isang puno na jade plant yon, siguro dalawa kaya medyo malapad siyang tingnan. Pero yung eto mismo, kung halimbawa isang puno, pwedeng umabot ng hanggang 2 to 3 feet yung lapad niya and hanggang 6 feet naman yung taas niya. At importante din na minsan ay ini-sprayan natin siya ng mga pesticide, kahit yung mga homemade natin na pesticide, yung mga ginawa natin dito sa vlog, yung suka with dishwashing, o kaya kung meron kayong neem oil, mas maganda, o kaya yung mga tinatawag natin na mga karate, yung may mga brand na ganun na pang pesticide. So maganda kung natin siya, i-spray natin siya. Ang isang pinakakalaban or ang ilan sa mga kalaban talaga natin dito sa mga jade plant. Unang-una yung mga itim na langgam na katulad ng naandi dito. Kapag kasi dumami yung itim na langgam na yan at nanirahan talaga dito sa natin, sa ating mga jade plant, mapapansin nyo na nangingitim yung bawat dahon niya, pumapangit yung dahon niya dahil yan sa mga langgam. Kaya mas maganda kung mai-spray natin siya para hindi siya pamahayan ng mga langgam, lalo na yung mga itim, dahil pumapangit talaga yung halaman natin. Nawawala yung sigla, yung kulay ng kanilang mga dahon. And ang isa pa na madalas dito makita, makikita nyo dito may mga sapot-sapot. Yan, yung mga gagamba na maliliit. Makikita nyo yan dito. Pagkatapos, ayan yung mga kulay puti na yan. Mapapansin nyo, yan yung pinaka-common na pest na nakikita natin dito sa mga jade plants natin. So kapag halimbawa tayo ay nag-spray naman ng mga pesticide, kung ano yung meron tayo, at least twice a month. Every 2 weeks spray tayo hanggang sa tuluyan ng mawala yung mga yung mga peste na yan, yung mga namamahay na insekto para maging malinis. Eventually, yung mga dahon na yan, habang tumatagal naman, nawawala din yung kulay itim na yan. Kaya lang, kung hindi mo sila pupuksain, hindi mo sila tatanggalin, or hindi mo sila papatayin talaga, or i-sprayan nga, hindi mawawala, magtutuloy-tuloy sa pag-itim at pagpangit yung mga dahon ng ating mga jade plant. Isa pong pwede natin gamitin pala yung neem oil. So yun, spray din yun. Parang nagbibigay shine pa nga yung neem oil Although, ang kasi ng neem oil, di ba, matapang yung amoy. Even yung mga insects kasi ayaw ng mga ganong amoy. And yung yung texture niya, kasi nga oil siya, yun din yung parang main reason kung bakit sinasamahan ng dishwashing soap yung vinegar kapag gagawa tayo ng homemade na pesticide para pang palagkit, pang pastiki, pampadulas doon sa mga dahon ng ating mga halaman. Para naman magsanga-sanga yung mga jade plants niyo, syempre katulad ng ibang halaman, kailangan mo lang putulan. So putulan mo, talbusan mo
para magkaroon siya ng mga sanga. Pwede mo rin kung halimbawa magpo-propagate ka, pumutol ka, tsaka mo itanim. Etong mga jade plants, ang maganda dito, kahit sa dahon lamang, tumutubo siya. So yun, kukuha, pipilas ka lamang ng dahon, itutusok mo, pwedeng water propagation, pwedeng soil propagation, pwede nating itusok lamang sa lupa, and then eventually magkakaroon na sila ng ugat at mapapansin nyo na lang, parang mga peperomia. Kahit sa dahon lamang, pag itinusok mo sa lupa, magkakaugat siya at sisibol yung panibagong jade plant. And siguro sa susunod na mga video, gagawa tayo at i-demo natin kung paano yung mga iba't ibang paraan ng pagpropagate ng jade plant. Yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.